UNTV News and Rescue. Mga balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Mainit na balita ngayong tanghali. Pangulong Rodrigo Duterte may state call kay Japan Emperor Akihito ngayong araw. Maritime Safety Agreement at malalaking investment na nakuha ng delegasyon ng Pilipinas sa 3 araw na official visit. Pantalan at paliparan, ine-inspeksyon para matiyak ang maayos na pagbiyahe ng mga pasahero ngayong long weekend. Mga gusali at warehouse sa Kawayan, Isabela, sinimulan ng inspeksyonin kasunod ng pagkakadiskubre sa isang multi-million pesos na Shabu laboratory doon. Mahigit 1,000 vote counting machines na ginagamit sa nakalipas na national elections, sinuri ng COMELEC 40 SD cards ng ilang makina. Depektibo. Ikatlong panalo sa UNTV Cup Season 5, tatangkaing masungkit ng BFP Firefighters sa laban sa Senate Defenders sa darating na linggo. At mga Pilipino mula sa iba't ibang panig ng Europa dumayo sa London upang manood ng You'll Never Walk Alone concert ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. Magandang tanghali, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 2 sakay ng motorsiklo na naaksidente kagabi sa San Pedro, Laguna. Narito ang report ni Sherwin Colobong. Nadatna ng UNTV News and Rescue Team ang driver ng motorsiklo na nakahiga pa sa kalsada matapos sumemplang sa National Highway ng boundary ng Binyan at San Pedro sa Laguna mag-aalas 9 kagabi. Nagtamo ang biktima na kinilalang si Dennis Solomon, 38 anyos, ng sugat sa muka at bibig. Samantala, gasgas naman sa mga tuhod at braso ang tinamo ng angkas nito na si Lovely Albacete. Agad namang nilapatan ng mga ito ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue. Ayon kay Lovely, nawalan ng kontrol si Solomon nang iwasan nito ang isang kotse na umano'y gumitgit sa kanila. Ganito po kasi, nanggaling po kami doon sa kaibigan namin. Bali nakainom po kami doon. Tapos, papunta po sana kami doon sa isa po pa naman kaibigan sa San Pedro kasi po birthday. Tapos umiwas po siya doon sa may kotse. Maya-maya po, bigla na lang pong dumulas. Gawa po ng buhangin. Tapos doon na po doon po kami sa Mempla. Matapos bigyan ng first aid ng grupo ang mga biktima, ay dinala na ito ng San Pedro Rescue sa Jose Amante Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Sherwin Colobong, UNTV News and Rescue, Laguna. Kabilang ang maritime issue sa tinalakay sa pulong kagabi ni Pangulong Rodrigo Duterte at Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Narito ang report ni Mirasol Abugadil. Isang expanded bilateral meeting ang isinagawa kagabi sa pagitan ni Pangulong Rodrigo Duterte at Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Sa isang joint statement, ipinahayag ng dalawang leader ang mga napagkasunduan tungkol sa ilang mahahalagang issue. Pangunahin na rito ang pagpapalakas ng maritime safety ng dalawang bansa. Japan and the Philippines are important partners, both sharing fundamental values including freedom, democracy and the rule of law. During our talk today, based on such partnership, we had an extremely meaningful exchanges of opinions between President Duterte, and we agreed to raise our bilateral relationship of cooperation to a level higher than before. Kapwa rin nanindigan ng dalawang head of state sa mapayapang pagresolba sa issue ng territorial dispute. The Philippines will continue to work closely with Japan on issues of common concern
in the region and uphold the shared values of democracy, adherence to the rule of law, and the peaceful settlement of disputes, including the South China Sea. Samantala, magbibigay ang Japan ng isang aircraft para sa pagpapalakas ng maritime safety capability ng Pilipinas at ilang high-speed vessels at equipment para naman sa counter-terrorism efforts. Nangako rin ito na tutulong sa promotion ng agricultural industry sa Mindanao, gayon din sa infrastructure at transportation development sa Pilipinas. Samantala, ngayong araw ang ikatlo at huling araw ng official visit ni Pangulong Duterte sa bansa. Bago bumalik ng Pilipinas, magtutungo muna ang Pangulo sa Imperial Palace para sa state call kay Emperor Akihito. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Nais namang kumbinsihin ni SBMA Chairman Martin Dino ang Japan na mag-invest para sa plano nitong expansion ng Subic Free Port. Narito ang report ni Joshua Antonio. Plano ng bagong Subic Bay Metropolitan Authority Chairman na si Martin Dino na palawakin pa ang pantalan sa Subic at magdagdag ng bagong container terminal. Ito ay upang makatulong sa problema sa congestion sa Manila Port. Ang bagong terminal na ito ay nasa 30 hektarya at tinatayang mangailangan ng nasa 10 bilyong pisong pondo. Sa ngayon ay kayang makapag-accommodate ng 10,000 containers na Subic Port. Ngunit sa oras na magawa ang expansion ay makakaya na nitong makapag-accommodate ng hanggang 20,000 container vans. And the proposal is to expand this, magiging 4 na po yung berths. So this will have a total capacity of 1.2 million TEUs annually. So this will in fact help decongest Manila in container traffic. Para magawa ito, plano ni Chairman Dino na kumbinsihin ang bansang Japan na mag-invest sa SBMA sa pamamagitan ng public-private partnership. Kasama si Chairman Dino sa delegasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 3 araw na official visit nito sa bansang Japan. So yun ang marching order sa akin ni Presidente. Sabi niya, linisin ko daw itong SBMA. Ang pangalawa mabigat, palaguin. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Subic. Wala pang formal na dokumentong natatanggap ang US government mula sa Pilipinas na nagpapatigil sa military exercises ng dalawang bansa. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Coz, live. Rosalie. Yes, magandang tanghali lakay. Kinumpirma ni White House Press Secretary Josh Earnest na wala pang nakakarating sa kanilang formal communication mula sa Philippine government kaugnay ng pagbabago sa polisiya sa alliance at ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Kahapon binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Philippine-Japan Business Forum na sa susunod na 2 taon ay nais niyang mawala ang presensya ng foreign military troops sa bansa at planong baguhin o ipawalang bisa ang mga executive agreement hinggil sa military alliance ng Pilipinas at Amerika tulad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Tauna ng balikatan o shoulder-to-shoulder military exercises na isinasagawa ng mga tauhan ng militar ng dalawang bansa. At ngayong linggo sana nakatakda ang pagpupulong ng 2 panig kaugnay nito, subalit ipinagpaliban sa Nobyembre. Aminado naman ang pamahalaan ng Amerika na nagbunga ng pag-aalangan sa tunay na kalagayan ng ugnayan ng Amerika at Pilipinas ang mga pahayag at retorika ni Pangulong Duterte. Gayunpaman ayon kay Ernest, hindi ito sumasalarawan sa malalim na cultural ties ng dalawang bansa. Lakay? Maraming salamat, Rosalie Coz. Nag-ulat mula sa Malacanang. Patuloy na gagampanan ng Estados Unidos sa mga obligasyon nito sa Pilipinas sa ilalim ng Defense Treaty. Ito ang tugon ng US Department of State sa pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na determinado itong ipawalang bisa ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. And as I said yesterday, and I think I've said for several days now, that despite the rhetoric, we haven't seen any policy traction behind it. In other words, there hasn't been any tangible changes to the policies and to the programs that both our nations are implementing and executing on a daily basis. Sinabi rin ni Kirby na pananatilihin ng US ang matibay na ugnayan nito sa Pilipinas tulad sa nakalipas na 7 dekada.
Samantala, para naman kay dating Senador Juan Ponce Enrile, dapat na pag-aralan munang mabuti ni Pangulong Duterte ang planong pagpapawalang bisa sa EDCA. Narito ang report ni Roderick Mendoza. Nagpahiwatig na si Pangulong Rodrigo Duterte na ipapawalang bisa niya ang Enhanced Defense Cooperation Agreement na nilagdaan ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ngunit ngayon pa lang, may mga tumututol na sa planong ito ng Pangulo. Ayon kay dating Senador Juan Ponce Enrile, hindi niya sinasabing mali ang pag-atras sa alyansang militar sa Amerika, ngunit dapat itong pag-aralang mabuti. Pwede yan, pero ang question, kaya ba natin? Ano ang kapalit? Dahil wala tayong kagamitan para pangalagaan ang ating seguridad ngayon . Para naman sa isa pang dating mambabatas, dapat ding isaalang-alang ang sentimiento ng publiko gaya ng pagtutol ng mga taga Zamboanga sa pagpapaalis sa tropa ng Amerika sa kanilang lugar. No less than the LGU, the Zamboanga City government, objected to that because they said, no, we want them here. Because we feel more secure with them present because they help in improving our fight against the Abu Sayyaf. Dapat din nilang ikonsidera na sa ngayon wala tayong kakayahang depensahan ang ating teritoryo. Hindi rin umano garantiya na dahil kinakaibigan ng Pangulo ang China ay hindi na sila magiging banta sa Pilipinas. So we must always consider China as a potential intruder into our country. Not because they want to hurt us, but because they'll probably need our resources, they probably need our market. Hindi naman nila masamang makipagmabutihan sa China, subalit hindi rin dapat sirain ang relasyon sa ibang mga bansa na matagal na rin kaalyado ng Pilipinas gaya ng Amerika. Sa huli, dapat ring timbangin ng Pangulo ang halaga ng pakikitungo sa ibang bansa at pagsusulong ng pambansang interes. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Susunod, mga pantalan at paliparan iniinspeksyon na para matiyak ang seguridad ng mga uuwing pasahero sa probinsya ngayong holiday. Mga gusali at warehouse sa Kawayan, Isabela, ininspeksyon ng lokal na pamahalaan. Bulusod nga ng pagkakadiskubre sa isang multi-million shabu laboratory doon. At mahigit 1,000 vote counting machines na hindi nagamit sa nakaraang national election, sinuri ng COMELEC. 40 SD cards ng ilang makina depektibo. Alamin muna natin ang update sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Ray! Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Apektado po ng Intertropical Convergence Zone ang area ng Mindanao at saka ang area ng Palawan. At sa forecast po ng Pag-asa, makakaranas po yan ng makulimlim na lagay ng panahon at mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Kasama na rin po yung Samar at Leyte area. Sa Metro Manila at nalabing bahagi naman po ng ating bansa ay makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga chance na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms, lalo na po mamayang hapon o kaya po ay sa gabi. Sa ngayon po, sa palibot ng Philippine Area of Responsibility, wala pong namataan ng pag-asa na panibagong LPA o bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Ating ulat panahon, balik sa inyo, studio. Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo. Nagulat mula sa Pag-asa DOST. Ininspeksyon ngayong umaga ni Manila International Airport Authority General Manager Ed Monreal ang NAIA Terminal 3 kaugnay ng inaasahang pagdagsa ng mga pasahero na uuwi sa mga probinsya sa Undas. Mula sa Ninoy Aquino International Airport, may report si Joan Nano live. Go ahead, Joan. Yes, Flor, nag-ikot nga kanina dito sa NAIA Terminal 3 si Manila International Airport Authority General Manager Ed Monreal upang mag-inspeksyon at tiyakin kung gaano nga ba kahanda ang ating mga paliparan para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero na babiyahe ngayong Undas. Unang
Ininspeksyon ni Monreal ang seguridad na ipinatutupad sa loob ng terminal, gayon din ang bilis ng transaksyon sa bawat counter ng mga airline company na nagpoproseso sa pagbiyahe ng mga pasahero. Bagaman kontento naman aniya siya sa mga nakitang serbisyo sa paliparan, inatasan pa rin ito ang mga airline company na dagdagan pa ang mga naka-duty na personnel na mag-aasikaso sa mga pasahero para sa mas mabilis nilang pagbiyahe. Inirekomenda rin ito na mas agahan pa ng mga passenger attendant ang kanilang pasok para maserbisyohan ang mas maraming mga pasahero. Sa pagtayangan ng MIAA, bukas pa inaasahang darating ang bulto ng mga kababayan natin na uuwi sa kanilang mga probinsya o yung mga babiyahe paalis ng bansa upang samantalahin ang mahabang bakasyon. Umaasa rin si Monreal na mababawasan na ngayon ang mga delayed flights, batay na rin yan sa direktibang ipinag-utos ng MIAA sa mga airline companies. Muli ring nagpaalala floor ang MIAA sa mga pasahero ng NAIA na maging alerto at mag-ingat sa mga masasamang loob na sumasabay sa bulto ng mga tao na pumapasok dito sa terminal. Sa pahayagan ni GM Monreal kanina, sinabi nito na kamakailan lamang ay nakapagtala sila ng 3 insidente ng pagnanakaw na hinihinalang modus ng salisigang. Naaresto ang isa sa mga suspect dito sa loob ng terminal kung saan ninanakawan ng mga ito ang mga bag o ninanakaw ng ito ang mga bag at iba pang mahahalagang gamit ng mga pasahero. Muli namang siniguro ng pamunuan ng NAIA na tuloy-tuloy ang kanilang mga ginagawang pagsasaayos ng mga paliparan upang maibigay ang mas magandang serbisyo para sa ating mga kababayan. Floor, bukod nga dito sa Terminal 3 ay nag-ikot din kanina sa NAIA Terminal 4 at Terminal 2 si GM Monreal at batay nga sa kanyang overall assessment, masasabi naman niya na nakahanda na ang ating mga paliparan para sa pagdagsa ng mga pasahero. So far dito sa NAIA Terminal 3, bagaman hindi pa holiday ngayong araw na ito, October 27, ay nagsisimula ng dumating yung ating mga kababayan na babiyahe, kaya naman bahagya na ring mahaba ang pila ng mga pasahero. And mula ang latest, balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Joan Nano, nagulat mula sa NAIA Terminal 3. At mula sa NAIA Terminal 3, dumako po naman tayo sa Manila North Harbor kung saan ay naka-heightened alert na ito. At mula sa Manila North Harbor, may report si Aiko Miguel live. Go ahead, Aiko. Magandang tanghali po, simula October 24 ay naka-heightened alert na ang Manila North Harbor hanggang sa November 2. Ito ay bilang ng pagbibigay sa pagdagsa ng mga pasaherong babiyahe papunta sa mga probinsya gaya ng Bacolod, Iloilo, Cagayan, Coron, Palawan, Puerto Princesa at Osamis. Simula October 25 naman hanggang ngayong araw, kaninang umaga ay may tinatayang 11,000 ng pasahero ang bumiyahe. Inaasahang mamayang gabi naman, Floor, ay may 1,400 na pasahero ang dadagsa pa. Ayon sa pamunuan ng Manila North Harbor, umaabot ng 5,000 ang mga pasaherong bumabiyahe araw-araw. Nagsimula na rin magsagawa ng port inspection si Philippine Ports Authority General Manager J.D. Santiago sa Manila North Harbor kaninang umaga. Isa-isang pinuntahan ang mga pasilidad gaya ng departure at arrival area, comfort rooms, x-ray scanners, waiting area at security assistance help desk. Ayon kay GM Santiago, may sapat at maayos na pasilidad ang Manila North Harbor. May sapat din ventilation sa Manila North Harbor dahil ito ay air-conditioned. At ayon sa overall assessment nito, nakahanda na rin ang Manila North Harbor sa pagdagsa ng mga pasaherong babiyahe sa kani-kaniyang probinsya. Sinisiguro pa ni PTA GM Santiago na inaasahan ngayong taon ay hindi na mangyayari ulit ang port congestion gaya ng mga nakalipas na taon dahil sa koordinasyon sa iba't ibang stakeholders, naging sa Philippine Coast Guard Auxiliary at sa Marina. Nagdagdag na din ng mga security personnel at mga K9 units upang matiyak na walang mangyayaring insidente o magiging dahilan ng anumang bomb scare o threat dito sa port area. Pinapaalalahanan ng mga biyahero na magkaroon ng sapat na oras na paghahanda upang hindi maantala ang pagbiyahe. At bilang bahagi, Floor, ng seguridad, paalala rin na bantayan ang mga bagahe at huwag basta magtitiwala sa mga makikisuyo na bantayan at makikipadala ng kanilang mga gamit. Bukas naman, araw ng Biyernes, alas 6 ng gabi, papuntang Palawan, ang huling biyahe ngayong linggo dito sa Manila North Harbor. Pinapayuhan din ang publiko na maging vigilante at huwag nang magdala ng mga matutulis na bagay o anumang inuming nakalalasing upang hindi na maharang pa at makumpiska sa entrance area. Makakabawas din umano ito sa pagkaantala ng pila sa pagpasok sa Manila North Harbor. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel. Nagulat mula sa Manila North Harbor. Samantala, libo-libong pulis at sundalo ang ide-deploy sa Metro Manila upang magbigay ng seguridad sa mga bibiyahe patungong probinsya
at magtutungo sa mga sementeryo sa Undas. Narito ang report ni Brian De Paz. Bumuo ng Joint Task Force ang National Capital Region katuwang ang Armed Forces of the Philippines para sa long holiday. Bukod pa ito sa mga polis na ipapakalat upang magbantay ng seguridad sa mga pupunta sa sementeryo. We'll be implementing this as early as October 29, 2016 until November 2 po. Or if not, until needed, magstay po tayo dun sa areas of responsibilities natin. Mag-deploy po tayo, as you all know, less than 10,000 of our police officers. Kaugnay nito'y magpapatupad ng mahigpit na seguridad ang mga otoridad lalo na sa mga pantalan at paliparan. Nagpaalaala rin ang NCRPO sa publiko na sumunod sa mga ipinatutupad na ordinansa at huwag magdala ng mga bagay na ipinagbabawal sa loob ng sementeryo at mga terminal. Yung ating mga sharp objects, yung ating mga loud music equipment, yung ating mga playing cards, yung ating alcoholic beverages, mahigpit po natin yung ipinagbabawal. Pinapayuhan rin ang publiko na alamin ang mga lugar sa mga sementeryo na pupwestohan ng medical at emergency response teams. Ayon sa NCRPO, wala silang natatanggap na banta mula sa bandidong grupong Abu Sayyaf dito sa Metro Manila. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi sila nakaalerto. We're not discounting that aspect. We have our EOD, our K9 and our SWAT who will be with us during the Undas observation. So nandyan din po sila. We will be of course on alert at that time. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Kaugnay pa rin ang Undas, umaabot sa halos 2,000 bus ang nag-apply ng special permit sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang makabiyahe sa mga probinsya ngayong Undas. Mula sa Quezon City, may report si Mon Ocson live. Magandang tanghali sa iyo, Mon. Yes, Wyla, sinigurado ng LTFRB na sapat ang bilang ng mga bus na bibiyahe ngayong Undas. Halos 2,000 na bus ang nag-apply ng special permit sa LTFRB. Ang special permit ay kailangan ng mga operator ng mga bus upang makabiyahe sila labas sa kanilang mga ruta. Inaasahan na makatutulong ito upang mapunan ang pangangailangan ng libu-libong mga pasahero na uuwi sa probinsya ngayong Undas. Ang mga special permit na ibinigay ng LTFRB ay maaaring magamit sa North at South Luzon, Bicol, Visayas at Mindanao. Lahat ng mga huling walang special permit ay may tuturing na kolorum o out of line at pagmumultahin ng 1 milyong piso. Lahat ng mga bus na aalis ay dadaan muna sa inspection ng LTFRB upang masiguro na nasa kondisyon ang mga ito sa malayong biyahe. Inilagay naman ng LTFRB sa kanilang Facebook page ang schedule ng lahat ng impormasyon ng mga bus na bibiyahe ngayong Undas. Ang special permit ay epektibo simula sa October 29 hanggang November 3 sa susunod na linggo. Nagbabala naman ng LTFRB sa lahat ng mga bus company na tahasang magtataas o magbababa ng pasahe. Mahigpit na pinagbabawal ng LTFRB ang overcharging at undercharging sa pasahe sa mga bus. Tanging ang 20% discount sa mga estudyante at senior citizen ang pinahintulutan ng ahensya. Nagpaalala naman ang ahensya sa mga pasahero na kung maaari huwag na magdala ng maraming bagahe upang makaiwas sa abala. Naglagay ng help desk ang LTFRB sa lahat ng mga bus terminal sa Metro Manila. Sa mga subukan reklamo, maaaring tumawag sa 24/7 hotline number ng LTFRB na 1342. Wyla. Maraming salamat sa iyo, Mon Ocson, mula sa Quezon City. Samantala, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order para magamit na ang Citizens Complaint Hotline number na 8888. May report si Rosalie Cos. Sa bisa ng Executive Order No. 6, iniutos na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paggamit sa telephone number 8888 bilang Citizens Complaint Hotline number. Sa pamamagitan nito, maaaring ilapit ng sino man ang kanilang mga reklamo hinggil sa red tape at katiwalian ng mga empleyado sa government-owned o controlled corporation at government financial institutions. Ang 8888 Citizens Complaint Center ay inilagay sa ilalim ng pangasiwa ni Cabinet Secretary June Evasco, katuwang ang opisina ng Special Assistant to the President na si Bongo.
24 hours a day, 7 days a week ang operasyon nito at ang mga ahente ang tatanggap ng tawag at reklamo sa pamamagitan ng telephone hotline facility. Bukod sa tawag sa telepono, iniatas din ni Pangulong Duterte ang paglikha ng iba pang communication channels para sa citizen complaint number tulad ng text messaging, electronic mail, website at social media. Balak niya rin isahimpapawid ang mga reklamong tinatanggap sa Citizens Complaint Hotline number sa pamamagitan ng government television station. Ngayon, sa Pilipinas, di may PTV4 tayo. After the news, sa umaga, I will require basta mga 1 hour, text lang kayo. Text mo lang, 888 man yan, text. Dito sa, if you want to name the official, fine. Police, military, custom, lahat. Ngayon, in fairness and in obedience to the rule of the right to be heard, bigyan ko siyang panahon. Sagutin rin niya doon sa text. Limited to few sentences. Hindi po totoo yan. Ganun. Bawat reklamong tinatanggap ng Citizens Complaint Hotline number ay ire-refer sa concerned government agency at kailangan itong maaksyonan sa loob lamang ng 3 araw. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nagsasagawa na ng inspeksyon ang mga otoridad sa mga gusali at warehouse sa Kawayan Isabela, bunsod ng pagkakadiskubre sa multi-million peso Shabu Laboratory sa lungsod. Mula sa Kawayan Isabela, may report si Grace Doctolero live. Go ahead, Grace. Yes, Waila, sinimulan ng rekistahin ng mga otoridad ang bawat gusali at warehouse sa Kawayan Isabela matapos madiskubre ang multi-million pesos Shabu Laboratory sa kamakailan lamang. Ang bisa ng executive order ni Mayor Bernal Faustino din nagsagawa ng inspeksyon ang Bureau of Fire Protection, Philippine Drug Enforcement Agency at PNP sa mga business establishment sa Kawayan. Sa ngayon, may 170 rehistradong warehouse at establishmento. Umaabot na sa 20 naisailalim sa inspeksyon ayon kay Police Superintendent Ariel Kilang. Ayon kay Kilang, tinatanong din nila ang may-ari ng warehouse na karamihan ay mga Chinese national. Kung kilala nila ang mga napaslang na sina Kim Pun Salan-Uy at Chi Kang-bu. Sinabi ni Dina pupulungin nila ngayong araw ang lahat ng mga negosyante sa lungsod upang masiguro ang kooperasyon ng mga ito sa ginagawa nilang pag-inspeksyon sa mga warehouse at establishmento. And muna live mula dito sa Kawayan Isabela. Balik kayo, Waila. Maraming salamat sa iyo, Grace Doctolero mula sa Kawayan Isabela. Naglabas na ng sarili ulat ang House Minority Group kaugnay ng investigasyon ng Justice Committee sa mga illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Mula sa mababang kapulungan ng Kongreso, may report si Nel Maribuhok live. Yes, Nel. Lakay muling binigyan din ng House Minority Group na dapat masampahan ng kaso ang mga sangkot sa umano'y illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ngayong umaga naglabas ng dissenting report ang minorya na naglalaman ng rekomendasyon na makasuhan si dating Department of Justice at ngayon ay Senator Laila De Lima. Ayon kay House Minority Leader Congressman Danilo Suarez, naglalaman ng 2 issue ang naturang minority report. Kabilang narito ang usapin sa hindi pagre-rekomenda ng House Committee on Justice na prosecution kay Senator De Lima. Pangalawa rito ang rekomendasyon na masampahan ng kaso ang dating DOJ Secretary tulad ng indirect bribery at partisipasyon sa illegal drug trade. Ang nasabing dissenting report ay isisumite sa plenaryo at bibigyan rin ng kopya mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na maaaring magsampa ng kaso laban sa mga umano'y sangkot sa Bilibid drug trade. Ipinagtanggol naman ni House Majority Member Congressman Rodel Batocabe ang Justice Committee report ng komite, kung saan ayon sa mambabatas itinauubayan naman sa DOJ o sa ehekutibo ang mga rekomendasyon base sa mga naging pahayag ng mga testigo. Hindi rin anya trabaho ng komite na magrekomenda ng prosecution, kundi ang isinagawang investigasyon ay para makapagbalangkas ng isang panukalang batas na susolusyon sa problema. Lakay. Maraming salamat, Nel Maribuhok, nag-uulat mula sa House of Representatives. Inuumpisan na ng Commission on Elections o COMELEC ang inspeksyon sa mahigit 1,000 vote counting machines na hindi nagamit noong nakaraang eleksyon. Narito ang report ni Sherwin Kulubong.
1,365 na vote counting machines na nakatago ngayon sa warehouse ng COMELEC sa Santa Rosa City, Laguna ang hindi nagamit sa nakalipas na May 2016 national elections. Ngunit bago tuluyang i-turnover ang mga ito ng Commission on Elections sa Smartmatic, isinailalim muna ang mga reserbang BCM sa pagsusuri upang matiyak na hindi nagamit sa dayaan. Kasama sa inspeksyon ang representative ni Vice President Leni Robredo, former Senator Bongbong Marcos, dating MMDA Chairman Francis Tolentino at Senator Leila de Lima. Si Marcos at Tolentino ay kapwa may petisyon sa resulta noong nakaraang presidential election. Sa mahigit 200 makina na nasuri, 4 na po rito ang may diferensya ang SD card. Dun sa initial batches, merong mga SD cards na corrupted. So hindi natin makita kung ano laman nun, kung may laman siya. Meron din kaming nakita na hiniwalay ng mga makina na yung SD card may laman. Pero kung ano po yung laman nun, hindi rin namin alam. At nung nagtanong din kami sa Smartmatic, hindi rin nila makonfirm yung kung ano laman nun. Bunsod nito, iiwan sa warehouse ng COMELEC ang mga depektibong SD card kasama ang mga BCM nito. Ngunit maaari nang ipadala sa Smartmatic ang mga BCM na wala namang problema at question sa SD card. Dapat walang laman talaga kasi hindi siya dapat nagamit. Kasi kung naalala nyo nung canvassing, di ba, nagkaroon ng problema din with the transmission ng results. And it turns out may pre-lot data na na-transmit. So baka ganun din po ang nangyari dito, yung pre-lot data nandun sa SD card. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang kampo ni Marcos tungkol sa mga nadiskubreng depektibong SD card. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Nagsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang militanteng grupo laban sa mga pulis na sangkot sa marahas na dispersal sa rally sa harap ng US Embassy sa Maynila. Narito ang report ni Mon Hocson. Naghain na ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang grupong Sandugo laban sa ilang miyembro ng Philippine National Police na sangkot sa marahas na dispersal sa mga demonstrador sa harapan ng US Embassy sa Maynila noong nakaraang linggo. Sinampahan ang mga sangkot na pulis ng reklamong multiple attempted murder, serious physical injuries, unlawful arrest, paglabag sa BP 80 o Public Assembly Act at obstruction of justice naman ang inihain laban kay NCRPO Chief Oscar David Albayalde. Ayon sa abogado ng mga biktima, malinaw na may intent to kill ang mga sangkot na pulis. Kitang-kita naman doon na intentionally na inatrasan niya na napakabilis. Yun ay indication ng intent to kill. So ibig sabihin, may attempted murder yon. Kasama sa mga nagreklamo sina Pia Macliing Malayaw at Nicole Soria, kabilang sa mga nagulungan ng rumaragasang police vehicle na minaneho ni PO3 Franklin Co. Sa unang pag-atras nito, napakadami ng nasagasaan pero ako po ay nakaiwas pa. Doon sa ikalawang pag-abante nito, yun na yung naging sanhi ng pagkadapa ko at tinamaan na nung gulong mismo ng police mobile yung aking paa. Swerte ako na nakaligtas ako pero yung ginawa niya pa rin na kailangan pa rin panagutin. Giit ng mga militante, nilabag ng mga pulis ang kanilang karapatang pantao at karapatan sa pagsasagawa ng maayos na demonstrasyon. Una nang iginiit ng Manila Police na dumipensa lamang sila matapos silang unang sakta ng mga rallyista. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Office of the Ombudsman. Pero naman alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Iatid na ating kasambahay na si Deb Riveral live mula sa Cebu City. Ay gunto, Deb! Yes, daghang salamat Lakay ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa atong nasod. Subay sa pagduso sa target nga rice self-sufficiency sa nasod, giauhag na sab sa Department of Agriculture ang mga mulupyo sa Zamboanga Peninsula Region nga mahimong responsable sa rice consumption ug conservation. Aniya ang report ni Dante Amento. Antes pa ay celebra con el Rice Awareness Month na Nobyembre, otra vez na akorda na publiko el Departamento de Agricultura de Región 9 con el objetivo na rice self-sufficient di país. Na ayuda del National Food Authority, takumbida el Departamento con el publiko que ay queda responsable na konsumo y asitipid de arroz.
Partikularmente na mga-rice non-producing lugares igual na sulu o na mga probinsya onde que hindi bastante alta produce supply di arroz igual na syudad di Zamboanga. Nisita kasi na buffer stocking kami, so debe chene kita mucho arroz para entero Region 9 o Zamboanga City chene arroz. Si Cabar los demás silang usik. Por eso, ta-suporta kami con el Rice Awareness Program del ato, no? Na datos del DA, estimado tiene 6 hasta 7 billion de pesos el valor del canon que tan usik kada año. Kay 2 tablespoons to 3 tablespoons per day, equivalent to at least 9 grams, mga 6 to 7 billion per year, no? LD aton apla kita usik, no? So si mira kita el figure bien grande gayot. So si hindi man usik el mga Pilipino, el di aton kasi di ba konti ya lang 4% ya lang gayot el palta para suficiente kita na arroz, no? Na palay. Mientras tanto, asegura el National Food Authority actualmente bastante el di la supply di arroz na entero rehiyon de Zamboanga Peninsula y Basulta area o Basilan, Sulu, Itawi-Tawi. Dante Amento, UNTV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Samtang naana sa maayong nga kahimtang ang tulo ka mananagat nga nawala sa Vera, Catanduanes atol sa bagyong Karen. Naluwas sila pareho sa nilang mananagat sa Borongan, Samar kung diin sila nadagsa. Kini ang balita ni Jeneline Gaki. Oktubre 11 nagpadagat ta kadagatan nga sakop Panviga, Vera, Catanduanes ang tutulong nga mangirisda nga nakilalan nga Hirasal de Jesus, Luis Tupig nga Renerio del Valle. Mangunguli na untan mga ini matapos ang tulo ka adlaw pero naabtan hira han paglasurbuan bagyo nga Karen. Sumala Office of the Civil Defense Region 8, 11 ka adlaw nga naglutaw-lutaw hadagat ang tutulong nga mangirisda. Tika nga Catanduanes, naipalid ang mga ini kadagatan ng Borongan Eastern Samar, kundi nira naluwasan iraig kasi lagi hapon mangirisda ton Lunes la ngahaw. Mag-seek out sila ng mga trainings po, sa pakikipagtulungan ng mga ahensya at saka ng mga NGOs sa kanilang site to keep yung kanilang trabaho safer. Kasi very risky po yung ginagawa nila. So dapat paano natin ma-minimize yung risks. Magpapailarom liwat ini nga mga mangirisdahin medical check-up nga psychological debriefing ug sa manguli iratag sa tagsa nga pamilya. Gintagan gihapon ang mga inihintig 12,000 han Department of Social Welfare and Development ngan lokal nga panggobyerno ng Borongan isip bulig labi na good nga naguban ira sa kayan nga gamit pangisda. Samtang, tungod hini nga panhitabo na nanawagan ng mga biktima, hayraig kasi mangirisda nga siguraduhon god nga kompleto ang ira mga gamit ug sa magpadagat. Dapat ang kagaya natin mga mangingisda, dapat hindi lalabas ng mangingisda kung hindi kompleto sa gamit, kagaya ng mga sa safety, radio o GPS at saka sinasabi ni Sir na life GPS. Dapat talaga lahat kompleto. Para kung ano man ang dumaan na trahedya sa lao, makakaligtas ka. Malaki ang chance mong makaligtas ka. Jeneline Gaki, Notisya ngan Bulig, Tacloban City. Sa laing bahin, gipasidunggan sa DILG ang lain-laing sektor o grupo sa Negros Island Region nga nangulo sa kampanya batok sa ilegal nga droga. Mao kini ang gitutukan nga balita ni Lalaine Moreno. Mas sobra 70 ka grupo ang ginpasidunggan sa Department of the Interior and Local Government Negros Island Region sa ginhiwat nga Regional Local Governance Summit. Ini pagkilala sa DILG kabulig ang PDEA, PNP kag probinsya sang Negros Occidental sa istrikto nga kampanya sang mga LGUs, police stations, national agencies, civil society organizations kontra illegal nga droga kung sa diin halos 5,000 nga mga drug dependents ang nagsungka sa mga otoridad. All the efforts of the local government units in fighting illegal drugs provide hope to everyone and a bright future to the younger generation. Kabahin sa criteria sa DILG ang demand and supply reduction, trainings and seminars, ordinances and resolutions in support to RA 9165,
Anti-Drug Abuse Council, accomplishments, awareness kag symposiums. Pinaagi sini mas mainganyo ang mga nagkalain-lain nga grupo nga ipadayon pa ang kampanya kontra illegal nga droga. Target man sa DILG nga madeklarar nga drug-free ang Negros Island region sa madason nga mga tinuig. Is ang aton nga focus is paano naton i-manage ang mga drug surrenderers. Kasi may influx na of surrenderers. So amo naman ni ang focus. Pila sa mga programa sa ahensya nga dako ang nabulig sa kampanya kontra illegal nga droga ang Masa Masid Program, Synchronized Barangay Assembly, Anti-Illegal Drug Summit kag Regional Governance Summit. Nalaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Negros Occidental. O kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik diha sa inyo lakay. Daghang salamat, Deb Riveral. Susunod, BFP Firefighters tatangay masungkit ang ikatlong panalo sa elimination round ng 5th UNTV Cup sa darating na linggo. Central Italy, inihanig na dalawang magkasunod na lindol. At You'll Never Walk Alone concert ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon sa London, dinayo ng ating mga kababayan sa Europa. Sisikapin ng BFP Firefighters na makabawi mula sa talong nalasap sa Malacanang Kamao sa pakikipagsagupan nito sa Senate Defender sa UNTV Cup Season 5 Elimination Round sa linggo. Narito ang report ni Bernard Dadis. Ganda ng spin move. Matapos na makalasap ng unang pagkatalo ngayong season ang BFP Firefighters kontra Malacanang Kamao noong nakaraang linggo sa score na 92-77. Nangako ang Firefighters na babawi sila sa sagupaan nila ng Senate Defenders upang makabalik sa win circle ngayong linggo sa Pasig City Sports Center alas 3:30 ng hapon. Medyo yung mga iniensayo namin hindi nangyari in this game. So, back to the drawing board kami. Ayon pa kay BFP Head Coach Ramon Garcia, gagamitin nila ang isang linggong preparasyon upang maihanda ang kanilang team at maitama ang kanilang lapses sa nakaraang laban kontra Malacanang. Still, we have to work hard on our defense. And same time, yung half-court offense namin, medyo pangat kanina yung half-court offense namin. We were not able to execute our plays. So we have to improve on that next game. Sa ngayon, nasa ikalawang pwesto sa Group A ang BFP na may 2-1 win-loss record kaagapay ng defending champion AFP Cavaliers. Bukod sa Senate Defenders, haharapin din ng Firefighters ang Ombudsman Grapbusters sa November 13. Kinakailangang maipanalo ng BFP ang dalawang natitirang laban upang makatiyak na makasama sa second round eliminations. Una rito ay tinalo na ng Firefighters ang AFP Cavaliers noong October 9 at ang MMDA Black Wolves noong September 18. Tinapos ng BFP ang Season 4 sa ikalimang pwesto. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Scoop shot! Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. A series of strong earthquakes hit central Italy on Wednesday, striking fear among residents. The U.S. Geological Survey initially attributed a magnitude of 5.6 to the first quake and 6.4 to the second before revising them lower. The epicenters of both quakes were near the town of Castel Sant'Angelo sul Nera in the Marche region. Electrical power was lost in some areas and several roads were closed. Several old structures were damaged and schools were ordered closed on Thursday. The nearby town of Viso reported several injuries, but there were no immediate reports of death. Meanwhile, Brazilian police free a 36-year-old man believed to have been held captive by family members for 2 decades.
Carlos Miranda has the news. A polícia brasileira libertou um homem de 36 anos que acredita ter sido mantido em cativeiro por membros da família durante 2 décadas. Armando Bezerra foi encontrado por acidente trancado em um quarto em uma casa em Guarulhos, no estado de São Paulo, durante uma operação da Polícia Civil para encontrar supostos traficantes na vizinhança. Segundo a polícia, Armando foi encontrado em circunstâncias extremamente anti-higiênicas. Ele foi transferido para um posto de emergência local e posteriormente a um hospital municipal. Armando viveu com seu pai, Amâncio Bezerra, sua madrasta e irmão. Nenhum deles estavam na casa quando a polícia chegou. Os vizinhos acusam a família de ter trancado Armando desde que era um adolescente quando desapareceu. Coisa que a gente se pergunta até esse momento, não entende como esse menino ficou 15 anos, esse tempo todo num cárcere privado, do que ele estava sendo alimentado ou se estava sendo alimentado. O pai chegou logo depois que a polícia e negou todas as acusações, dizendo que seu filho tinha saído de casa por sua própria vontade há muito tempo atrás. Ficou muito tempo, de que ia para casa dos primos, porque ele estava no norte, do norte ele veio para cá, porque ele já é de maior, né? E eu sou o pai dele, nunca deu notícia para mim. As investigações estão em andamento para determinar os detalhes do caso, e o chefe de polícia, Celso Marchiori, disse que muitas dúvidas permanecem. O pai disse que ele era usuário de entorpecente. Vamos fazer exames toxicológicos para saber se ele realmente utilizou droga, o período aproximado que ele utilizou droga, até mesmo para dirimir esta dúvida, se faz uma semana que ele estava encarcerado ou mais tempo. Eu acredito que não tenha sido como noticiaram 15 anos, porque aquele lugar é extremamente insalubre e a pessoa não resistiria lá por muito tempo. Por hora, o pai de Armando e sua madrasta se mudaram para uma diferente propriedade no interior de São Paulo. Carlos Miranda, UNTV Notícias e Resgate, Brasil. And in other news, Bolivian groups representing people with a condition called dwarfism in Bolivia released balloons into the sky to mark the International Dwarfism Day for the first time in the Andean country. Raquel Vasquez has the full report. Bolivianos sin fines de lucro están representando a 1.200 personas en Bolivia con enanismo. Lanzaron globos hacia el cielo para conmemorar el Día Internacional de las Personas de Baja Estatura. Por primera vez en el país andino este martes. La actividad se propone ayudar a cambiar las actitudes en el país andino. Los participantes en este evento están colaborando con el Ministerio de Justicia para proteger a la gente con baja estatura a través de las leyes sobre la discapacidad, así como las leyes sobre la discriminación. Una ley sobre la discapacidad ayudaría a las personas con baja estatura a obtener un tratamiento especial para enfrentar las graves complicaciones de salud que se existan en la edad adulta y puedan prevenirse con un tratamiento oportuno. Con este fin de que otras personas de talla baja que tienen tal vez miedo, vergüenza de salir a las calles, decirles que no están solos, justamente porque aquí tenemos profesionales, tenemos niños, tenemos mamás con niños, mamás de talla baja con niñas de talla baja también. Podemos ser lo que queramos ser profesionales y demostrar a todos que a pesar de que tengamos limitaciones, somos capaces de todo. Pedimos hoy siempre en adelante, por favor, con el respeto, más que todo a nosotros, no porque seamos un poco más bajos, seamos diferentes a ellos. Puede ser en estatura, en hacer, somos todos iguales. Bolivianos de baja estatura, algunos que miden al menos 1,20 m de altura, dijeron que habían trabajado duro para superar barreras sociales y físicas, con el fin de llevar una vida plena y normal e impedir que la gente dejen de tratarles como un acto de circo. Raquel Vázquez, UNTV Noticias y Rescate, Bolivia. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo, and to our correspondents around the globe. Naantig ang puso ng mga manonood na nanggaling pa sa iba't ibang bansa sa Europa sa You'll Never Walk Alone concert ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon sa London, United Kingdom. May report si Jovic Bermas.
Punong-puno at sobrang saya ng mga Pilipino dito sa Europe na nanood ng You'll Never Walk Alone concert ni Kuya Daniel Razon sa London Gatwick Hilton Hotel noong linggo. Dumayo pa ang ating mga kababayan na mula sa Germany, Austria, Ireland, Belgium, France, Italy, Norway at Finland. The concert has been amazing. It's our first time to see Brother Daniel here in London, and we are very thankful. We are very, very lucky, and we are very, very happy to have Kuya Daniel with us. Isang kababayan naman natin ang dumayo pa mula sa Vietnam upang saksihan rin ang concert ni Kuya. Definitely, I'm overjoyed as always when you come to a concert and watch Brother Daniel. And what's different now is that I'm in London. Ilan sa mga inawit ni Kuya Daniel na nagpakilig sa mga manonood ay ang sikat na love song na Ikaw ni Yeng Constantino. At ang awiting Like I'm Gonna Lose You ni Meghan Trainor. Parang binuksan ni Brad Daniel yung puso namin na hindi mo lang sila mahal kasi pamilya mo sila. Treat them as it is their last day. Talagang you love them with all your heart. Tsaka this is the best experience. Lalong tumata sa mga manonood ang mga iniwang mensahe ni Kuya Daniel. Well, just the same thing that we've been telling our Filipino brethren in the Philippines. We're always admonishing them to have faith in God and trust in God, and whatever problems that will come their way, always kneel down and pray, and they will never walk alone. Ayon kay Kuya, masaya siya na nakadaupang palad ang ating mga kababayan sa dako ng London. Oh, we're very happy to see all our Filipino brethren here in London, and with God's help, it was a very successful one, and we're looking forward to seeing these people again. Maybe, if not this year, maybe next year again. So we're looking forward to that. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue, London, United Kingdom. Siyempre, bago tayo magwakas, concert din tayo. Yes. Happy na birthday pa. Oh, thank you so much. Diyak sa akin talaga. Oy, magliligid-ligid na luha mo, ha? Hindi. Maraming salamat po. Bukas na blowout. Friday. Thank you. Oh, ulit pa. Isa pa. Happy na Sino ba may birthday pa, Waila. Maraming salamat po UNTV News and Rescue family. Sa lahat po ng bumubuo ng UNTV, especially kay Kuya Daniel Razon and kay Brother Eli, maraming salamat po sa tiwalang binibigay niyo sa akin. And syempre sa aking mga kasama dito. Hindi ko nga pinabagay. Lolo Flor, tsaka more birthdays and more blowout. Yes, maraming salamat and po. Many more B-Day. Thank you. Ate Jong and all the cameraman. Salamat po. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.